Kamusta po Sir Von at sa lahat ng mga tagapakinig? Tawagin niyo na lang po akong Liza. Tubong Batangas po ako na ngayon ay nagtatrabaho bilang domestic helper sa Taiwan. At hanggang ngayon single at wala pa ring anak. Mahilig po akong makinig ng mga horror stories. Nakakatulong po talaga sa akin yun, lalo na at nasa ibang bansa ako. Pero ngayon, habang sinusulat ko ang istoryang ibabahagi ko, nakabakasyon po ako ng 1 buwan dito sa Pilipinas. Nangyari ang karanasan kong ito noong 2007. 20 taong gulang pa lang ako noon at nagtatrabaho bilang kasambahay kay Tito Romy at Tita Cecile. Halos 1 taon na akong nagtatrabaho sa kanila noon sa Batangas. Pero nung mga panahon na yun, nagdesisyon silang lumipat sa Tanza, Cavite. Dahil doon sila na-assign sa trabaho. At sa paglipat namin ng bahay, ay doon nangyari ang karanasang hinding-hindi ko malilimutan. Naging mabait po silang amo. Actually, kamag-anak ko po sila. Bale, second cousin ni Tita Cecile ang nanay ko. Kaya bukod sa pagtatrabaho ko sa kanila, plano din nila akong pag-aralin ng college noon. Kaso kalaunan, mas pinili ko ang mag-abroad. Bale, 4 lang po kami sa bahay. Ako, si Tito, si Tita, at si Nika, yung anak nila na 5 taong gulang noon. Madalas ay kami lang ni Nika ang magkasama sa bahay dahil busy nga sila sa trabaho. Nung lumipat kami sa Tanza, medyo excited pa ako nung una. Bagong lugar, bagong paligid. Tsaka hindi naman kalayuan, Cavite lang. Pwede pa rin akong bumisita sa Batangas kung may pagkakataon. Yung bahay na nilipatan namin ay isang paupahan na may kalumaan na. Ayos na daw yon ayon sa kanila. Kasi pansamantala lang naman daw kaming titira doon. Mga ilang buwan lang at babalik na ulit kami sa Batangas. Simple lang yung bahay na inupahan namin. Isang palapag lang na may 2 kwarto. Bungalow kung tawagin. May maliit na sala at kusina. Pero ang maganda doon napakalawak ng bakuran. Kaya kahit maliit ang bahay, sapat na yon para sa aming 4. Noong unang dating namin doon, napansin ko agad ang katahimikan ng lugar. Medyo malalayo ang mga bahay sa isa't isa at puro puno ang pagitan. Para bang isang barangay na hindi pa gaano develop. Ang napansin ko rin agad noon ay medyo presko ang hangin, lalo na sa gabi. Siguro nga dahil na din sa layo-layo ang mga bahay. Sa mga unang gabi namin noon naging normal naman ang lahat. Nakapag-ayos agad kami ng mga gamit. At minsan kasama ko sa kwarto si Nika matulog. Minsan naman sa mama at papa niya. Hanggang sa dumating ang isang gabi na may kakaiba na akong naramdaman. Bandang 11:00 noon at basta lang nagising ako. Para bang naalimpungatan. Napakatahimik ng paligid. Si Nika ay tahimik lang na natutulog sa tabi ko. Maya-maya pa nakarinig ako ng tunog na parang umiiyak na lalaki. Pero malinaw sa pandinig ko na boses ng lalaki yun. Parang galing sa labas ng bahay. Medyo kinilabutan na ako noon at nagtaka. Tinignan ko si Nika at tulog na tulog lang siya sa tabi ko. Binaliwala ko na lang, hindi ko na pinansin. Baka kako kapitbahay lang namin na may problema. O baka nagiinuman lang sa isip-isip ko. Pero ang malala, hindi lang yun isang beses nangyari.
Sa mga ilang sumunod na gabi, nangyayari ulit. Minsan 2:00, minsan 3:00. Basta kalagitnaan ng gabi. Maririnig ko na lang minsan yung mga mahihinang iyak ng lalaki. Minsan pa nga, hindi lang basta pag-iyak yung naririnig ko. Para bang may grupo ng lalaki na nag-uusap. May mga gabi rin na parang naririnig kong may naglalakad sa labas ng bahay. Para bang grupo ng mga tao na naglalakad. Pero sa tuwing sisilip naman ako sa bintana, wala akong nakikitang ibang tao sa labas. Isang umaga, habang nagluluto ako ng almusal, nagkwento si tita sa akin na parang may naririnig daw siyang ingay minsan kapag madaling araw. Pero dahil pagod sila sa trabaho, hindi niya na iniintindi. Sa puntong yon, hindi na ako nagsalita. Hindi ko na sinabi na matagal na rin akong nakakarinig ng kakaibang ingay. Baka kasi matakot siya o mag-alala lang. Ang sabi ko na lang, baka kako kapitbahay. Bukod sa ingay, napapansin ko rin na medyo kakaiba yung kinikilos ni Nika minsan. Hindi naman siya nagkakasakit o nagiging makulit. Pero minsan, napapansin kong tumititig na lang siya bigla sa kisame o sa isang sulok ng kwarto na parang may nakikita siyang kung ano. Pero sa tuwing tinatanong ko naman siya, wala naman daw. Napapaisip tuloy ako kung may nararamdaman din ba siyang kakaiba, kagaya ko. At dahil nga lagi namang busy sila tito at tita sa trabaho, kadalasan talaga kaming dalaw lang ni Nika ang naiiwan sa bahay. Minsan pag wala akong masyadong ginagawa, nililibang ko na lang ang sarili ko sa pag-aayos ng bahay para hindi ko na rin maisip yung mga naririnig ko. Kaso sa bawat araw na lumilipas, parang mas lumalala pa yung nararamdaman kong kakaiba sa loob ng bahay. Sa tuwing gabi na lang, lagi akong kinakabahan na baka marinig ko ulit yung mga pag-iyak at paglalakad sa labas. Isang gabi noon, nagising ulit ako bandang 12:00. May naririnig na naman ako. Si Nika tulog na tulog pa rin sa tabi ko. Pero sa pagkakataon na yun, mas malakas na yung naririnig kong ingay. Hindi na basta iyak lang. Parang tunog na talaga ng maraming mga paa na sabay-sabay na naglalakad. Sa puntong yun, hindi ko na kinaya. Dahan-dahan akong bumangon para sumilip sa bintana. Pero wala pa rin akong nakita sa labas. Wala kahit anino. Habang nakatayo ako sa may bintana, bigla kong naramdaman na parang may tao sa likuran ko. Yung pakiramdam na parang may humihinga sa may batok mo. Kinilibutan ako noon at bigla akong napalingon. Pero sa paglingon kong yun, wala pa rin akong nakita kahit ano. Dahan-dahan na lang akong bumalik sa kama at doon ko niyakap si Nika. Kinabukasan, tahimik lang ang buong araw ko. Hindi ko sinabi kina tito at tita ang nangyari. Sa isip ko baka nga imahinasyon ko lang ang lahat ng yun. Pero habang tumatagal kami doon sa bahay, lalo pa akong nagiging balisa. Kahit hindi ko nakikita, ramdam ko na hindi lang kami ang naroon. Parang may ibang kasama kami sa bahay. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko yun kayang tiisin. Pero isa lang ang sigurado ako, hindi na yun normal. Kahit noon pa man, hindi talaga ako naniniwala sa multo o anumang bagay na paranormal. Pero sa mga panahong yun, parang unti-unti nang nagbabago ang paniniwala ko. Lumipas ang ilang linggo at lalo pang naging malala yung mga nararanasan ko sa bahay. Hindi na lang iyak o yabag ang naririnig ko. Paminsan-minsan
ay bigla na lang bumubukas ang gripo sa kusina kahit wala namang ibang tao. Minsan naman nakakarinig ako ng tunog ng upuang hinihila sa may bandang sala. Hanggang sa dumating na ang gabi na yun. Nangyari na ang bagay na hindi ko inakalang mararanasan ko. Umalis sila tito at tita noon para sa overnight nilang trabaho sa Maynila. Naiwan lang kami ni Nika sa bahay. Sanay naman akong kaming dalawa lang ni Nika ang naiiwan sa bahay. Pero nung gabi na yun, iba talaga ang pakiramdam ko. Para bang may mali sa pakiramdam ko. Bandang 9:00 ng gabi, kakatapos ko lang patulugin si Nika nang biglang nawala ng kuryente. Napalingon ako sa paligid pero sobrang dilim talaga. Dali-dali kong kinuha yung flashlight sa drawer malapit sa kama. Pagbukas ko, nagliwanag kaunti yung kwarto. Tahimik lang si Nika. Tulog na siya noon kaya ayoko na siyang istorbohin. Lumabas ako saglit sa kwarto para silipin kung pati kapitbahay namin ay walang kuryente. Paglabas ko, napakatahimik ng paligid. Lahat nga ng kapitbahay ay walang kuryente. Habang naglalakad ako papunta sa kusina, narinig ko na naman yung tunog ng mga yabag sa labas ng bahay. Pero ngayon, mas marami na. At habang patagal ng patagal, palapit ng palapit yung mga tunog. Nanginig ako nun sa takot. Hindi ko alam kung babalik ba ako sa kwarto o mananatili sa kusina. Pero sa puntong yun hawak ko lang ng mahigpit yung flashlight. Pabalik na sana ako sa kwarto nang biglang may malakas na kumalabog doon sa may main door. 3 beses. Sa sobrang lakas nga halos napatalon ako sa gulat. Hindi ako agad gumalaw. Nakaramdam lang muna ako. Nagtanong pa nga ako kung sino yan. Sa puntong yun, inilunok ko ang kaba ko. Dahan-dahan akong naglakad at binuksan ko ng bahagya yung pintuan para silipin kung anong meron sa labas. Sa pagbukas kong iyon, nakaramdam ako ng kakaibang lamig ng hangin na dumaan papasok sa loob ng bahay. Itinutok ko yung flashlight sa may labas, pero walang tao, walang kahit ano. Isasara ko na sana yung pinto at babalik na sa kwarto. Pero sa paglingon ko, sa mismong iglap na yon, tumambad sa liwanag ng flashlight ang isang lalaking nakatayo sa gitna ng sala. Duguan ng mukha niya, nakasuot na pangsundalo. Walang emosyon yung mga mata at nakatitig lang siya sa akin. Sa sobrang takot ko, napasigaw at napaatras ako. Tapos natumba ako sa sahig. Sa puntong yun, pinikit ko yung mga mata ko at nagsimula akong manalangin. Paulit-ulit akong nanalangin. Wala akong naririnig noon, kundi yung paghinga at tibok ng puso ko. Pero kahit nakapikit ako, ramdam ko pa rin na naroon siya sa harapan ko. Makalipas ang ilang segundo, muli kong iminulat yung mga mata ko. Wala na ang lalaki. Tahimik na ulit ang paligid. Pero yung pintuan, bahagya pa ring nakabukas. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Dali-dali ko itong isinara at nilak. Bumalik agad ako sa kwarto at niyakap ko ng mahigpit si Nika. Noong gabi na yon ay hindi ako nakatulog. Iyak lang ako ng iyak at takot na takot. Hanggang sa sumikat na ang araw, gising pa rin ako. Nag-iisip ako kung ano ba talaga yung nangyari. Alam kong hindi imahinasyon ang lahat ng nakita ko.
sigurado akong nakita ko siya na nakaharap sa akin. At doon ko nga napagtanto na hindi na ako ligtas sa bahay na yun. Hindi ko na kayang manatili pa doon kahit isang gabi pa. Kinabukasan, pagdating nila tita, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Agad kong kinuwento ang lahat ng nangyari nung gabi. Mula sa pagkawala ng kuryente hanggang sa malinaw kong nakita doon sa sala. Tahimik lang silang nakikinig sa akin at nakita ko sa mga mata nila ang pag-aalala. Pero ayon sa kanila, baka raw dala lang ng sobrang pagod ko o imahinasyon lang. Naiintindihan ko naman sila kasi mahirap nga namang maniwala agad sa kwento ko. Kahit ako nga mismo, hindi ko rin maintindihan ang nakita ko nung gabi na yun. Pero dahil hindi pa rin ako mapakali, kinausap ko ang isang kapitbahay namin kinahapunan. Isang matandang babae na matagal nang nakatira doon sa lugar. Sabi niya, hindi lang daw kami ang unang nakaranas ng ganoon sa bahay na yun. Dati pa raw, may mga kwento na talaga tungkol doon. At noon ko lang nalaman mula sa kanya na yung lupa pala kung saan nakatayo ang bahay ay dating libingan noong panahon ng World War II. Doon daw nilibing ang ilang mga sundalong nabawian ng buhay noong panahon ng giyera na hindi daw nailipat sa maayos na sementeryo. Ayon sa kanya, marami raw talagang nararamdaman yung mga dating tumira sa bahay na yun. Kaya kadalasan ay hindi raw talaga nagtatagal. Madalas din na papalit-palit ang mga umuupa. Doon pa lang, parang nanlamig na ang buong katawan ko. Ngayon ay malinaw na sa akin kung bakit gano'n na lang yung nararanasan ko gabi-gabi. Siguro nga totoo na hindi kami nag-iisa sa bahay na yun. Pagkatapos nun, agad kong sinabi sa mag-asawa yung nalaman ko. Pero kahit na sinabi ko na ang detalye, hindi pa rin sila kumbinsido na umalis agad. Sabi nila, ilang buwan na lang naman daw kami doon at sayang ang renta. Naiintindihan ko naman yun. Alam ko rin namang mahirap maglipat ng basta-basta. Pero ako, buo na talaga ang desisyon ko. Sinabi ko sa kanila na hindi ko na kayang manatili pa sa bahay na yun. Mas importante na sa akin yung kapayapaan ng isip ko at ni Nika. Doon ko naramdaman na kahit nagdadalawang isip sila, naintindihan nila ako sa sitwasyon ko. Kinausap nila ako at nag-alok. At nag-alok sila na doon na lang daw muna kami tumira sa Batangas kasama ang lola ni Nika. Sa puntong yun, pumayag agad ako. Alam kong yun ang pinakamagandang solusyon sa sitwasyon namin. Kaya kinabukasan, agad akong nag-ayos ng gamit. Hindi na ako nagtagal pa. Kinahapunan, hinitid na kami nila tito at tita sa Batangas. Simula noon, naging payapa na ang bawat gabi ko. Hanggang sa bumalik na ulit sila tito at tita sa Batangas. Ngayon, ilang taon na rin ang lumipas at nagtatrabaho na ako bilang domestic helper sa Taiwan. Pero sa kabila ng lahat ng nangyari, ay isang bagay ang napatunayan ko. Totoo ang mga masasamang espiritu dito sa ating mundo. Hindi man natin nakikita, pero nararamdaman natin sila. At minsan, sinusubukan nilang manggulo. At dahil nga sa karanasan kong iyon, natutunan kong hindi sapat ang lakas ng loob sa buhay na ito. Dapat ay malakas din ang ating espiritual na pananalig. Kaya simula noon ay araw-araw na akong nananalangin. Kamusta po kayo? Isa po akong teacher ng senior high
sa isang private school dito sa Rizal. Science po ang subject na tinuturo ko. Pero kung babalikan ko yung kabataan ko, parang hindi ko maisip na magiging teacher ako. Ako kasi yung tipong bata noon na makulit at pasaway. At halos araw-araw ay napapagalitan ako noon. Madalas din akong mag-guidance sa school namin at minsan pa nga umaabot ako sa barangay dahil sa kalokohan. Kaya wala talagang makakapagsabi na mararating ko yung kinalalagyan ko ngayon. Pero siguro nga lahat naman ng tao may pag-asang magbago sa tamang pagkakataon. Tawagin niyo na lang po akong Paulo at ang istoryang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong 15 anyos pa lamang ako, taong 2000. Bakasyon noon sa eskwelahan at katulad ng nakagawian, tuwing bakasyon nagpupunta ako sa bahay ng lola ko sa San Andres, Manila. Ang San Andres noon ay halos katulad pa rin ngayon. Makikitid ang kalsada, dikit-dikit ang bahay, na halos magkakadikit na yung mga bubong. Madaming tao sa lugar na yun, mainit sa tanghali, at kahit sa gabi marami pa ring tao. Akala mo nga tanghali pa rin. Pero at some point, nawiwili ako doon. Nung bata ako gusto ko yung maingay at magulo ang paligid. Kasama ko sa bakasyon yung mga pinsan ko, sina Jason, Miggy at Andre. Pag naroon kami sa bahay ni Lola, halos araw-araw gumagala kami kung saan-saan. Naglalaro ng text, patintero, at kung ano-ano pang matripa namin. Isang hapon noon habang nagagala kami, may napansin kaming isang parang kakaibang bahay. Ilang kanto lang ang layo mula sa bahay ni Lola. Mababang bahay lang, lumang kahoy na pinto, at ang kakaiba doon ay yung mga dekorasyon sa tapat ng bahay. Kakaiba yung aura ng bahay na yun, at kahit maaraw, parang may kakaibang lilim sa paligid. Basta unang tingin ko pa lang, na-curious na agad ako. Pag uwi namin, agad kong kinuwento yun sa lola ko. At sa puntong yun, doon siya unang beses na nagbabala sa amin. Wag na wag daw naming lalapitan ang bahay na yun. May matandang lalaki raw na nakatira doon at hindi raw ito pangkaraniwan. Balita na din daw sa lugar nila yun. Kaya pinagbabawalan niya kaming lumapit, lalo na ang pumasok sa bahay na yun. Sa sinabing yun ni Lola, parang mas lalo akong na-curious. Noong kabataan ko kasi, para bang pag sinasabing bawal, mas lalo akong natutukso. Naging usap-usapan namin ng mga pinsan ko yung bahay na yun buong hapon. Ano kayang meron doon? Hanggang sa napagpasyahan namin, o mas tamang sabihing napilit ko lang sila na silipin ang bahay kinabukasan. Kinabukasan ng hapon, naglakad kami papunta sa bahay. Siyempre hindi kami nagpapahalata. Kunwari naglalaro lang kami, tambay lang. Pero maya-maya ay unti-unti na kaming lumapit doon. Tinatimingan namin na walang nakatingin. May bakod yung bahay na gawa sa kahoy. Pero doon sa bakod na yun, may siwang kaya nasisilip namin ang loob. Wala naman tao sa may bandang loob. Walang aso at maraming halaman. Pero ang nakakapagtaka talaga sa bahay na yun ay yung mga nakadisplay sa bintana at pintuan. Napakaraming parang mga lumang gamit. Mga kwintas na may triangle na pendant at iba pang mga kakaibang bagay. Nung nasa may bandang tapat na kami ng bakod, naghanap kami ng pwedeng daanan. Sa gilid, may nakita kaming parang maliit na butas. Hindi na kami nag-isip. Isa-isa kaming sumuot sa siwang ng bakod. Si Jason, Miggy,
si Andre at ako ay magkakasunod na pumasok sa loob. Nang nasa loob na kami ng bakod, dahan-dahan kaming pumunta sa likuran. At doon ay tumambad sa amin ang marami pang mga lumang gamit na nasa kahon. Wala naman kaming balak magnakaw o anuman. Basta gusto lang namin tignan kung anong meron sa loob. Sa likod ng bahay ay may pintuan na medyo nakabukas ng bahagya. Parang daan yun papasok sa bahay galing sa likod. Hindi pa rin kami nagpaawat sa punto na yun. Pumasok kami. Nung una nga ay ayaw ni Jason. Kaya sabi ko saglit lang. Titignan lang namin yung loob. Pagpasok namin, agad naming naamoy ang amoy lumang kahoy. Mainit sa loob, parang walang pumapasok na hangin. Ang sahig ay kahoy din na tumutunog ang bawat hakbang. Madilim doon kahit tirik ang araw sa labas, kaya nakabukas ang dilaw na ilaw sa loob. Sa sala, nakita namin ang mga kakaiba pang mga bagay. Isang lamesa na puno ng maliliit na rebulto. May mga kandila na hindi pantay-pantay ang laki. May mga lumang papel din na may sulat na hindi namin maintindihan. At higit sa lahat doon, sa isang sulok ay may isang itim na aklat. Bukas ito at kahit malayo ako, ramdam kong parang may mabigat na presensya sa paligid ng libro. Sa dingding, may mga nakasabit na parang manika. Parang gawa sa lumang tela, tapos may mga nakatusok na karayom. At ang lubos na ikinagulat ko, may isang maliit na estante doon sa may kinatatayuan ko. At doon ay may nakapatong na bungo. Hindi namin alam kung totoo ba yun o parang props lang. At doon na ako nakaramdam ng takot. Nagaya na ako umalis. Ilang saglit pa, palabas na sana kami sa likuran. Nang biglang bumukas ang main door ng bahay. Napalingon kami lahat. At doon namin nakita ang matandang lalaki na nakatira doon. Maputi ang buhok niya, maitim ang balat, at medyo may katabaan na malalim ang mga mata. Galit na galit siya noon nang makita niya kami. Sumigaw siya ng malakas, tapos pinagmumura kami. Ang lakas talaga ng sigaw niya. Parang dumadagundong ang loob ng bahay. At sa puntong yun, nagkagulo na kami. Wala nang tinginan, walang hintayan. Basta't nagtakbuhan lang kami palabas. Nagsiksikan kami sa makitid na siwang dun sa bakod. Halos mabali na yung bakod sa pagmamadali naming lumabas. Tumakbo kami ng hindi lumilingon hanggang sa makabalik kami sa bahay ng lola ko. Buti nga at na-timingan namin na onti lang ang tao sa labas nun. Kung nagkataon baka napagkamalang kaming magnanakaw. Pagkarating namin sa bahay, hingal na hingal kami. Nanginginig ako hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil din sa takot. Hindi ko maalis sa isip ko noon yung itsura ng matanda. Yung malalim niyang mata at yung napakalakas niyang sigaw. At doon nga nagsimula ang lahat. Noong una nagagawa pa naming pagkwentuhan at pagtawanan ng mga pinsang ko ang kalokohan na yon. Pero sa mga sumunod na kaganapan ay hindi na naging tahimik ang mga gabi ko sa San Andres. Pagkatapos ng insidente sa bahay ng matanda, akala ko tapos na ang lahat. Akala ko takot lang yun na madadala sa tawa at paglipas ng araw. Pero hindi pala. Noong mga sumunod na araw,
nagsimula na akong makaramdam ng kakaiba. Nagising ako sa init ng katawan ko. Basang-basa ako ng malamig na pawis. Nang inaplos ako ni Lola, napakataas daw ng lagnat ko. Hindi ako nakakilos ng araw na yon. Parang napakabigat ng katawan ko. Iniisip ko, baka pagod lang sa kakalaro. Kaso bukod sa lagnat, may isa pa akong kinatakutan. Kasi kahit mag-isa lang ako sa kwartong nakahiga, ang pakiramdam ko, may mga matang nakatingin sa akin. Sa sumunod na gabi pa, nagkaroon ako ng napakasamang bangungot. Paulit-ulit sa panaginip ko na nasa loob daw ako ng madilim na bahay. Naroon yung mga manika na nakita namin. Pero ang masama doon, gumagalaw sila. May mga anino daw na dumadaan sa paligid ko. Walang muka. Puro itim lang ang anyo. At sa punto na yun nga, ay ginising na ako ng mga pinsang ko. Nagsisisigaw na daw kasi ako habang natutulog. Kinabukasan, pinainom ako ng lola ko ng gamot at pinunasan niya ako ng malamig na towel. Tumawag na din siya sa nanay ko para ipaalam sa kanila. Alalang-alala si Lola, pero ako, nakokonsensya ako noon dahil walang kaalam-alam si Lola na pumasok kami sa bahay ng matanda na yun. Lumipas pa ang ilang araw at mas lumala ang pakiramdam ko. Hindi lang bangungot ang naging problema ko. Isang gabi noon, para na akong kinukumbulsyon sa sobrang init ng pakiramdam ko. Sa puntong yun nagdesisyon na ang lola ko na dalhin ako sa ospital kinabukasan. Pero bago pa magkinabukasan, nangyari na ang hinding-hindi ko inaasahan. Mga bandang 3:00 ng madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa init at hindi din dahil sa ingay, kundi dahil sa kakaibang presensya na naramdaman ko sa loob ng kwarto. Dumilat ako. Tulog pa rin ang mga pinsan ko sa tabi. Madilim ang paligid. Tanging ilaw lang mula sa labas ang nagbibigay liwanag sa loob ng kwarto namin. At doon ko nga siya nakita. Sa bandang paanan ko, may isang lalaking nakatayo. Hindi siya gumagalaw at nakasuot siya ng barong. Pero hindi siya mukhang tao. Ang balat niya ay parang sunog at nangingitim. At ang nakakatakot dun, wala siyang muka. Walang mata, walang bibig at wala ring ilong. Hindi ako makakilos nun. Ang tibok ng puso ko parang gusto nang sumabog sa kaba. Pilit kong ikinubli ang mukha ko sa ilalim ng kumot. Pero pakiramdam ko, kahit nakapikit ako, naroon pa rin siya. Tumagal kami ng ilang minuto na ganun. Siya nakatayo, ako naman halos himatayin na sa takot. Hanggang sa isang iglap, sumilip ulit ako. Gumalaw siya. Isang hakbang papalapit sa akin. Doon na ako napasigaw ng malakas. Hindi na ako nakatiis. Paulit-ulit akong sumisigaw, pero sa isip-isip ko, hinihiling ko na sana panaginip lang yun. O kung totoo man, sana wag na siyang lumapit pa sa akin. Maya-maya, nagising na yung mga pinsang ko dahil sa pagsigaw ko. Tapos, biglang bumukas ang pintuan ng kwarto namin. Tumama ang ilaw mula sa sala. Nakita ko si Lola. Agad niyang binuksan ang ilaw sa loob ng kwarto. At sa puntong yun, nawala na yung lalaki. Pero basang-basa ako sa pawis at nanginginig pa rin ang buo kong katawan. Kinabukasan, hindi ko na itinago ang pangyayari. Umiiyak ako habang nagkikwento kay Lola. Inamin ko na sa kanya ang lahat
Mula sa pagpasok namin sa bahay ng matanda hanggang doon sa nakakatakot na bangungot at yung aninong nakita ko sa loob ng kwarto. Sa puntong yun ay nagalit ang lola ko, pero hindi pa rin naalis sa kanya ang pag-aalala. Hindi na nagdalawang isip si lola. Hinawakan niya ang kamay ko at agad kaming naglakad papunta sa bahay ng matanda kasama ang mga pinsan ko. Mga 8:00 ng umaga noon. Tirik na tirik ang araw, pero pakiramdam ko malamig pa rin ang paligid habang naglalakad kami. Pagdating namin sa harap ng bahay ay kumatok si lola at lumabas ang matanda. Grabe ang takot ko nang makita ko yung mukha niya. Parang galit na galit talaga. At ang lola ko naman ay di na nagpaligoy-ligoy. Sa labas pa lang ay magalang na agad siyang humingi ng paumanin. Sa kabila noon ay pinapasok pa rin kami nung matanda sa bahay niya kahit saglit lang. Doon ay nagpaliwanag si lola. Sa totoo lang, mukhang mabait naman yung matanda. Hindi siya gaanong nagsasalita, pero pinagsabihan niya lang kami na wag na naming uulitin ang ganoon. Sa usapan nilang yun, parang parehas nilang alam ang nangyari na hindi naming alam na magpipinsan. Nang makauwi na kami, ay ipinaliwanag ni lola sa amin. Hindi niya alam kung mambabarang o albularyo daw yung bagong lipat na matanda na yun, pero mas maigi na daw na habang maaga humingi na kami ng pasensya bago pa lumala. Sa puntong yun sising-sisi ako. Bakit hindi ako nakinig sa babala ni lola nung una pa lang? Pagkatapos noon, sinabi ng lola ko na babalik na raw ako sa Rizal. Hindi muna daw ako pwedeng manatili doon. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa puntong yun. Sa isang parte ng isip ko, ayoko muna sanang umalis kasi nahihiya ako sa mga pinsan ko. Pero sa kabilang banda, parang gusto ko na ring makauwi. Alam ko sa pagkakataon na yun, hindi ako ligtas sa lugar nila lola. Kinabukasan, kahit nilalagnat pa, umalis ako papuntang Rizal. Sinundo ako ni Papa. Dala-dala ang mabigat na alaala ng pangyayari. At simula noon, hindi ko na muling sinuway ang mga babala ng mga matatanda. Hindi na rin ako muling basta-basta pumasok sa kung saan nang hindi ako pinapayagan. Pag uwi ko sa Rizal, biglang bumalik sa normal ang buhay ko. Wala nang bangungot, wala na rin kakaibang pakiramdam sa gabi at nakakatulog na ulit ako ng maayos. Hindi na rin naulit ang matinding lagnat ko. Hindi ko man maintindihan, pero alam kong may nagbago. Hindi lang sa paligid, kundi pati sa loob ng katawan ko. Siguro nga ay binawi na ng matanda ang galit niya sa akin. Minsan, habang nakaupo ako sa sala ng bahay namin, naiisip ko yung mga ginawa ko noong bakasyon. Simple lang sana. Kulitan, tawanan, at adventure naming mga magpipinsan. Pero doon ko natutunan ang isa sa mga pinakamahalagang leksyon sa buhay ko. Hindi lahat ng pinto ay dapat pinapasok at hindi lahat ng kuryosidad ay dapat inaalam. Minsan, may mga lugar, tao, o bagay na dapat galangin kahit hindi natin sila nauunawaan. Ngayon, bilang isang guro, lagi kong binabahagi sa mga estudyante ko ang leksyon na ito. Hindi para takutin sila, kundi para ituro din sa kanila ang kahalagahan ng pagrespeto at paggalang sa mga babala. Magandang araw po, Sir Von.
Ako nga po pala si Mara. Isa po akong caregiver ngayon dito sa isang nursing aid sa Pampanga. 35 years old na po ako, may asawa na rin at isang anak. Simple at tahimik lang ang buhay ko ngayon. Pero kahit matagal na po ako sa trabaho ko, hindi ko pa rin nakakalimutan yung kakaibang karanasan ko noong bago at nag-uumpisa pa lang ako sa pagiging caregiver. Taong 2015 nang mangyari ang kwentong ito. Katatapos ko lang noon sa caregiving course. Fresh graduate pa at wala pang gaanong karanasan. Bukod doon sa OJT ko sa isang maliit na nursing home. Noong mga panahon na yun, may nag-alok kay mama ng 1-week contract para sa akin. Kaibigan daw ng kaibigan ni mama na nangangailangan ng caregiver para sa nanay nila doon sa Tarlac. Habang hinihintay daw nila yung kapatid nilang babae na galing Maynila. Sabi ni mama kunin ko na. 1 linggo lang naman daw yun. Kaya naisip ko na okay na rin. Experience na rin kumbaga, kaya pumayag ako. Halong excitement at kaba ang naramdaman ko nung dumating ako sa bahay nila sa Tarlac. Pagbaba ko pa lang ng tricycle nakita ko agad yung bahay. Malaki pero may kalumaan na. Mapuno ang paligid at tahimik. Yung tipong mga malalaking bahay nung unang panahon na alam mong may kaya ang may-ari. Pero kahit luma na yung bahay, halatang inaalagaan pa rin ng mga nakatira doon kasi malinis at maayos yung paligid. Pagpasok ko sa gate, agad akong sinalubong ni na Mang Victor at Ma'am Susan. Sila yung mag-asawang nakatira kasama ni Lola Rosita. Siya yung nanay ni Ma'am Susan na aalagaan ko. Kaya naman daw sana nilang alagaan si Lola, kaso nga lang pareho silang may trabaho sa bayan. At dahil sa kakapusan sa oras, kinailangan nila ng private caregiver. Habang hinihintay yung bunsong kapatid ni Ma'am Susan para mag-alaga kay Lola. Maayos naman silang kausap, mabait at maasikaso. Pinakain muna nila ako bago ako sinamahan papunta sa kwarto ni Lola Rosita. Sa unang tingin pa lang kay Lola, halata mo na agad na mahina na talaga siya. 80 years old na din kasi. May Alzheimer's na at minsan may mood swings dahil bipolar. Bukod doon, nakasurvive din siya sa mild stroke kaya hirap na rin siyang kumilos mag-isa. Tahimik lang siya nung una ko siyang nakita. Nakatitig lang siya sa labas ng bintana. Parang may hinihintay na hindi ko naman alam kung sino o ano. Sinimulan ko na ang trabaho ko nung araw na din na yun matapos nilang sabihin sa akin ang routine. Pinakain ko si Lola, nilinis ang kwarto, pinilitan ng damit at sinamahan siya hanggang gabi. Habang lumalalim ang gabi, doon ko na nararamdaman na parang may kakaiba sa bahay na yun. Sa sobrang laki at luma kasi, pag dumadaan ako sa may pasilyo, parang nararamdaman kong hindi ako nag-iisa. Tahimik pero may kakaiba. Pakiramdam ko nga, parang may sumusunod sa bawat galaw ko. Nang unang gabi ko pa lang doon, habang pinapatulog ko si Lola, napansin kong bigla siyang umiti habang nakatitig sa sulok ng kwarto. Lumingon naman ako agad, pero wala akong nakita. Wala rin kahit anong kakaiba sa paligid. Pero sa puntong yun, hindi ko naiwasan ng pangingilabot. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang may kasama kami sa loob ng silid. Sinubukan kong wag masyadong isipin yun,
at baka kako dala lang ng paninibago. Kaya pagkatapos matulog ni Lola, bumalik agad ako sa kwarto ko. Pero nung hihiga na sana ako, biglang may kumalabog sa kusina. Parang may gumagalaw o nag-aayos ng mga gamit doon. Naisip ko baka si Mang Victor o si Ma'am Susan lang yun. Kaya nung kinaumagahan, tinanong ko sila. Sabi nila wala naman daw gumising nung gabi at mas maaga pa nga raw silang natulog kaysa sa akin. Doon ako unang nagtaka. Sa mga sumunod na araw, ganoon pa rin ang nararamdaman ko. Parang araw-araw, may kakaiba akong napapansin. Minsan, habang naglilinis ako ng kwarto, bigla kong maririnig yung pinto na para bang may nagsara kahit wala namang hangin. May panahon pa nga na habang naglalakad ako sa pasilyo, ramdam ko yung malamig na hangin na parang dumadaan sa tabi ko kahit sarado naman lahat ng bintana at pinto. May isang gabi pa nga na habang natutulog na kaming lahat, bigla akong nagising dahil narinig kong may maingay sa kwarto ni Lola Rosita. Agad akong tumayo para puntahan siya. Pero pagpasok ko sa kwarto, tulog na tulog si Lola Rosita. Mahimbing at tahimik. Sa puntong yun parang may ibang presensya akong naramdaman sa kwarto na yun. Hindi ko maintindihan kung ano yun, pero ramdam ko talaga na parang may nagmamasid sa loob. Hindi ko na lang pinansin. Baka nga naman imahinasyon ko lang dahil bagong lugar yun para sa akin. Hanggang sa dumating yung panglimang gabi ko doon. Habang pinapalitan ko ng damit si Lola bago siya matulog, napatingin ako saglit sa salamin. Nagtaka ako dahil para bang may aninong dumaan sa labas ng bintana sa likod namin. Sinilip ko agad, pero wala naman akong nakitang tao sa labas. Ang dilim din kasi. Tanging mga puno lang yung nakikita ko sa labas. Pero iba talaga ang pakiramdam ko noon. Parang may bumabalot na lamig sa buong katawan ko. Nung gabi na yun ay hindi ako mapakali. Parang mas lumalala na yung mga kakaibang nangyayari habang tumatagal ako sa bahay na yun. Pero sa isip ko, ilang araw na lang naman. Matatapos na rin ang trabaho ko doon. Konting tiis na lang. Hindi ako madaling matakot sa mga ganitong bagay. Pero ibang klase talaga yung bahay na yun. Kahit umaga, ramdam mo pa rin na may iba kayong kasama bukod sa mga nakatira doon. Hindi ko na lang muna ikinuwento yun kina Mang Victor at Ma'am Susan. Kasi baka isipin nila na gumagawa lang ako ng kwento o imahinasyon ko lang yun dahil nga bago lang ako sa bahay. Pero hindi talaga ako nagkamali. Kasi sa mga sumunod pa na araw, mas naging malinaw sa akin na hindi lang pala kami ni Lola Rosita ang nandun sa kwarto tuwing gabi. At sa puntong yun, wala akong kaalam-alam na yung huling araw ko pala sa bahay na yun ay magiging araw na hindi ko malilimutan kailanman. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ko natagalan ang buong linggo doon. Hindi naman kasi ako naniniwala dati sa mga multo o kung ano-anong kababalaghan. Pero nung mga araw na yun, kahit ayaw kong isipin, napilitan akong mag-isip-isip. Sa bawat araw na lumilipas, lalo kong nararamdaman yung bigat ng hangin doon sa loob ng bahay.
Madalas pagdating ng gabi, habang nakahiga ako at nagpapahinga sa kwarto, may mga naririnig akong parang naglalakad sa labas ng pintuan ko. Kapag sinisilip ko naman, walang tao, walang kahit ano. Si Lola Rosita naman, parang mas napapadalas yung pagsasalita mag-isa. Madalas kong makita na nakangiti siya, na parang may nakikita siya na hindi ko nakikita. Minsan, bigla siyang tatawa ng mahina, tapos sasabihin niya na may kausap siya. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na dahil lang yun sa Alzheimer's niya. Pero kahit ako mismo, hindi na sigurado kung Alzheimer's nga ba yun o may iba talaga kaming kasama sa loob ng kwarto. Sa ika-6 na gabi ko doon, noong habang pinapakain ko si Lola ng hapunan, bigla siyang napatingin sa akin ng seryoso. Tapos, bigla siyang tumingin sa likuran ko, nakatitig sa pintuan. Yung para bang nagulat siya. Sa takot ko, nilingon ko rin agad yung pintuan. Bukas yun, pero wala naman tao. Sa puntong yun, nangilabot talaga ako dahil sa mga tingin ni Lola. Pagkatapos ko siyang ayusin para matulog, pinitay ko na yung ilaw sa kwarto at isinara ko na ang pintuan. Nagtungo muna ako sa kusina para magligpit, nang biglang makarinig ako ng tunog mula ulit sa kwarto ni Lola. Isang malakas na kalabog, parang may bumagsak. Agad akong tumakbo pabalik at pagbukas ko ng pintuan, nakita ko si Lola na mahimbing ang tulog. Walang nagbago sa pwesto niya. Sinuri ko ang paligid, pero wala akong nakitang nahulog o nagalaw. Hindi ko na talaga maintindihan noon kung ano ba talaga ang nangyayari. Halos hindi ako nakatulog nung gabi na yon. Paulit-ulit kong chinecheck si Lola. Tinitiyak ko kung okay ba siya. Ramdam ko kasi talaga na may mali sa bahay na yon. Hindi na normal ang lahat ng nangyayari. Pero sa kabila ng pagod at kaba, nakaidlip ako saglit. Pero maya-maya lang, nagising ulit ako dahil sa narinig kong may hinang iyak mula sa kwarto ni Lola. Dali-dali akong tumayo at pinuntahan ulit siya. Pagpasok ko, wala namang ibang tao bukod kay Lola. Tahimik siya at natutulog pa rin. Pero malinaw talaga yung narinig ko na may umiiyak kanina. Sa puntong yun, naiisip kong para bang napaparanoid na ako. Hindi ako sigurado kung guni-guni ko lang ang lahat o totoo na talaga. Kinabukasan, huling araw ko na sa bahay. Magaan ang pakiramdam ko kasi alam kong uuwi na ako pagkatapos nun. Sinikap kong baliwalain yung mga nararamdaman ko buong araw. Inasikaso ko si Lola, pinalitan ng damit, pinakain, at nilinis yung kwarto. Ginawa ko ang lahat ng trabaho ko, gaya ng normal. Kinagabihan, oras na para matulog si Lola. Sinigurado kong komportable siya bago ako lumabas ng kwarto. Pero pagkasara ko ng pintuan, napansin ko na naiwan ko pala yung cellphone ko sa loob. Kailangan ko kasi yun, baka sakaling tumawag ang nanay ko o mag-text tungkol sa pag-uwi ko kinabukasan. Kaya bumalik ako agad para kunin yung cellphone. Pagbukas ko ng pintuan, parang
May bumalot sa akin na kakaibang lamig. Lamig na parang tumutusok hanggang buto. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko noon. Pero nang buksan ko ang ilaw sa loob ng kwarto, nanigas ang buo kong katawan sa nakita ko. May babaeng nakatayo sa tabi ng kama ni Lola. Mahaba ang damit pati ang buhok. Hindi ko nakita ng malinaw ang mukha niya dahil bahagya siyang nakayuko. Pero sobrang puti niya na para bang walang dugo na dumadaloy sa balat niya. Nanlambot ang tuhod ko sa takot. Pakiramdam ko hindi ako makakilos. Parang gusto kong sumigaw pero hindi ko nagawa kasi ayokong magising si Lola. Tumayo lang ako doon ng ilang segundo na parang napako sa sahig. Habang yung babaeng yun ay tahimik lang na nakatayo. Parang nakatitig siya kay Lola at hindi siya gumagalaw. Sa sobrang takot ko ay napaatras ako at muntik ko nang mabitawan yung cellphone ko. Agad kong isinara ang pinto at tumakbo papunta sa kwarto ko. Pakiramdam ko hihimatay na ako sa takot nun habang nasa loob ako ng silid. Umiyak ako noon ng tahimik, nanginginig, at hindi ko na alam kung paano ko patatapusin ang gabi na yun. Hindi na ako naglakas loob na bumalik sa kwarto ni Lola buong gabi. Sinisilip ko na lang siya mula doon sa labas ng pintuan maya't maya. Sinisigurado kong wala na roon yung babae. Hindi na rin ako nakatulog buong magdamag dahil sa takot at kaba. Kinabukasan, hindi ko agad nasabi kina Mang Victor at Ma'am Susan ang nangyari. Ayoko pa ring isipin nila na gumagawa ako ng kwento o nagpapapansin lang. Pero sigurado ako sa nakita ko nung gabi na yun. At sa totoo lang po, Sir Von, hanggang ngayon, hindi ko pa rin malimutan yung babaeng yun na nakatayo sa tabi ng natutulog na si Lola Rosita. Sa puntong yun napagtanto ko na hindi ko na uulitin pang tumanggap ng trabaho sa bahay na ganun kaluma at kabigat sa pakiramdam. Kasi simula nung gabi na yun, naniniwala na ako na may mga masasamang espiritu talaga na gumagala dito sa ating mundo. At sa mga panahon na yun, mas lalo akong natakot dahil hindi ko pa alam kung ano ba talaga ang totoong kwento sa likod ng bahay nila Lola. Nung umagang yun, dumating na rin sa wakas si Clarice mula sa Manila. Siya yung nakababatang kapatid ni Ma'am Susan. Mabait din siya at agad siyang nagpasalamat sa akin dahil naalagaan ko raw ng mabuti si Lola Rosita. Hindi ko na binanggit yung nakita ko kagabi kasi baka kahit si Ma'am Clarice ay matakot lang din. Buong araw akong tahimik noon. Gusto ko na lang matapos agad yung araw para makauwi na ako sa amin. Inalok pa nga nila akong kinabukasan na daw umuwi dahil gabi na. Pero magalang akong tumanggi. Sinabi ko na lang na gusto ko na talagang umuwi dahil namimiss ko na yung pamilya ko. Nung bandang 8:00 na ng gabi, umuwi na ako. At habang nakasakay ako ng tricycle palabas ng lugar nila, hindi pa rin mawala sa isip ko yung nakita ko nung nakaraang gabi. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung maputing babae na nakatayo sa tabi ni Lola. Hanggang doon sa bahay namin, hindi ko pa rin matanggal yung takot at kaba sa dibdib ko. Ilang araw ang lumipas, kinausap ko na yung nanay ko tungkol sa nangyari. Nung una nagulat siya.
Sinabi niya sa akin na sa mga lumang bahay daw ay karaniwan talaga yung mga ganoong pangyayari. Mula sa karanasan kong iyon bilang caregiver, hindi lang dapat pisikal ang malakas sa atin. Kailangang malakas din ang loob at pananalig mo sa Diyos. At simula noon, mas naging maingat na ako sa pagtanggap ng trabaho. Kasi alam ko na hindi lahat ng bahay ay tahanan lang ng tao. Minsan ay hindi natin alam, baka sa mga bahay na yun ay may namamalaging masasamang espiritu.